Halaka, Senator Risa, 442 million ginastos mo po sa loob ng 10 araw. Sana all! Para ma-refresh ang inyong mga memorya, panoorin muna natin ang isang maikling paalala. Ang sakit walang pinipili, kayang alaga dapat di namimili. Kay matanda o bata, empleyado o walang trabaho, may pera o wala, mas lalo na sa walang-wala. Ang PhilHealth ay para sa bawat Pilipino. Sa programang Pangmasa, may health benefits na maaasahan ang mga nangangailangan. Risa Ontiveros po, magpamiyembro na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Healthy Pinoy, Healthy Pinas! Siya na siguro ang pinakamagandang halimbawa ng epalitiko sa lahat ng epalitiko na politiko. Paano masabi? Imposible naman na hindi mo pa nakikita ito hanggang ngayon. O eto pa, kailangan pa bang i-explain yan? Ito ang kanyang advokasya. Suportahan daw ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. At ito naman ang kanyang mukha. Nakakatarantado lang, di ba? Ang liit ng nakasulat na ipinaglalaban mo, oh. Pero yung mukha mo halos sakop na ng billboard, oh. Ano ba ang ikinakampanya mo talaga, Senator Risa? Yung mga mangingisda na kailangan ng suporta? O ang iyong napakakapal na pagmumukha? Napaaga naman yata ng 5 taon ang pangangampanya mo. O baka naman inililihis mo lang ang issue sa 94 million pesos na ginastos mo noong 2020 sa iyong pondo na hindi na kailangan ng resibo para sa liquidation mo. Mula sa PhilHealth na advokasya ni Senator Risa noong 2015, ay mali pala. Wala pala sa pagsigaw sa kalsada hanggang sa iluklok ni Pinoy sa PhilHealth pagkatapos matalo sa pagtakbo bilang senador. Pagkatapos mag-PhilHealth, naging blooming na madama. Ano ba ang tubig niyo sa PhilHealth? May halong likas papaya? Binakbakan niya si VP Sara sa 125 million daw na ginastos sa loob ng 11 days. Pero meron akong nasilip, Senator Risa. 442 million ginastos mo sa PhilHealth sa loob ng 10 araw. Well, let me explain. Pero bago yan, ang hirap tumakdak kabayan. Pakilike mo naman ang video na ito at mag-subscribe ka naman sa channel natin. Total libre naman yan. Salamat at alam kong mabilis kang kausap dahil pinindot mo agad ang like at subscribe buttons, kabayan. Grabe, nambula pa to. Manahimik ka na lang, gaya ng mga congressman at senador ngayon na sa halip na ipakita ang mga itemized list ng kanilang pinagkagastusan, ay mas pinili nila ngayong manahimik. Nakabreak daw kasi ang Kamara at Senado ngayon. Kaya naman pala. Maraming extra time si Senator Risa para magkabit ng mga tarpaulin niya sa EDSA gamit ang extraordinary fund. Huwag kang maingay kasi classified nga daw yan. Sikreto nga daw, di ba? Sabi ni Kimbo, auditable naman daw. Anong i-audit certification? I certify that my office spent 94 million pesos for the Filipino people. Signed, Senator Risa Hontiveros. Tapos ang audit. Hindi na kailangan ng resibo. Hay nako, napalayo na tayo. Doon na tayo sa 442 million in 10 days ni Madam Risa. So noong 2013, nagwaldas ng 1.7 billion pesos ang PhilHealth sa tauhan nito at ipinababalik nga ng korte ang nasabing pera. Pag-upo ni Senator Risa Hontiveros sa PhilHealth, imbes na imbestigahan at habulin o kasuhan niya dapat ang nasa likod ng 1.7 bilyong anomalya para linisin ang ahensya, ang ginawa niya ay gumastos ng 442,000 pesos. Oh my! Kung 10 beses kada isang araw ito, edi nasa 4.4 million na. Kung 10 days, nasa 442 million na. Hindi naman daw totoo yan, sabi ni Senator Risa. Yun ang sabi niya. Pero ang korte iba ang sinasabi nila. Pinababalik nga, di ba? Naintindihan mo ba? Itanong natin kay Leni Robredo. Balita ko magaling yun sa math. Ang 4 pesos, ang estimate nila 10 kilos per week per Filipino family. So kung 10 pesos per week 10 kilos per week per Filipino family, ano na yon? Di ba 40 a week na agad? Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600, bigas pa lang yun. Well, balikan natin ang sinabing ito ni Senator Risa and I quote, "Good governance requires more, not less, transparency and the use of precious public funds." Kung talagang malinis ang pamamahala, wala namang dahilan para matakot at iwasan ang mata ng publiko. Let us remember that every single peso in public funds belong to the Filipino people. Nasaan ka ngayon, Senator Sira Risa pala?
Bakit hindi mo ilabas ang mga resibo ng 94 million pesos naming mga Pilipino noong 2020 na winaldas ng opisina mo? Nasa EDSA nga, nagkakabit ng pictures niya. Ano ka ba? Hanap ka ng hanap sa kanya. Ayan siya oh. Ang laki ng mukha niya. Nakabalandra oh. Ano nga ba ang kwentong PhilHealth ni Ma'am Risa kung bakit noon hindi siya makita kapag ka nasa dilim siya? Pero ngayon, naging glow in the dark na. Reporter, pasok! Ngayong taon, nadagdag sa liderato ng PhilHealth ang dating Anak Bayan Party List representative na si Risa Hontiveros. Kilalang kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino si Hontiveros. Natalo siya sa pagkasenador noong eleksyon 2013. Makaraang maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kabila ang naglabasang print at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Hontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ang isang TV ad na ume-ere ng 30 segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa print at TV ads na ito? Okay, ito, from Political Pulse, ang taray naman ni Tero Risa, dati nasa Mindiola lang para rally-rally. Nung nakaupong senador, ginastusan ng taong bayan ng 94 million pesos sa loob lang ng taong 2020. 1 year lang yun, ha? Ang daming pera, 94 million. Naka-item lang siya sa COA, pero walang individual audit at resibo kung tama ba ang paggastos. Meaning, confidential nga. Kasi classified, classified fund. Saan niyo ba dinala ang 94 million? Ayun dito, Tero Risa. Okay, maraming mga nag-aantay sa mga statements ni na Senator Risa Hontiveros dahil isa siya sa palaging very, very vocal and expressive about pera ng bayan. O ngayon, sang-ayon ba ang taong bayan nito at anong nangyari? Although, this is a copy, yung nasa kanan, ito yung copy na nakuha ni Ms. Sass, no? From COA, tungkol nga sa eto. Hehe. And so far, ayon sa kanya nga, wala kang makikitang beyond 2020. Like 2021, 2022, walang COA report. Ito lang yung pinakahuli, 2020. So, kay 2020 yan, pera yan ng taong bayan. Saan kayo napunta? Ngayon, sila naman yung sasagot. Pero hindi pa kayo nagtataka kung bakit not one media outlet has, except maybe for SMNI, pero dapat kadalasan. Ako, binabasa ko lahat ng mga newspapers, Manila Bulletin, ano pa yun? Inquirer, ano pa, Philippine Star. Hinahanap ko kung etong topic na ito ay lumalabas ba or na inuumpisa na ba, but still negative. Bakit kaya? Bye-bye!